Sa Palawan, nagsisimula na maging aktibo ang isa sa pinakamailap na hayop at ang nag-iisang mamal na may kaliskis. Ang Palawan pangolin o balintong. Inaamoy ang bawat sulok ng kagubatan para maghanap ng kanyang paboritong pagkain, mga anay at langgam. At dahil wala ang hinahanap na pagkain, tumawid pa ng ilog ang pangolin. Gamit ang kanyang makaliskis na buntot at mga paa, linangoy niya ang ilog. Tatlumpu hanggang mahigit 100 hektarya ang iniikot ng pangolin. Ganito kalawak ang kanyang home range o tirahan. Nang mapagod, inakat niya ang puno para magpahinga. Sa pagsikat ng araw, nasa ibang lugar na ang pangolin. Muling naging aktibo ang pangolin. Hindi mapakali at nagmamadali, na parang may iniiwasan. Ito ang matinding init. Kahit pa nocturnal o mas aktibo sa gabi, mapipilitan itong bumangon at maghanap ng mas malamig na lugar. Dahil sa pagtaas ng temperatura, namamatay o bumababa ang bilang ng mga anay sa paligid. At sa paghahanap ng masisilungan, may sumiklab na panganib. Hanggang sa mapadpad siya sa lugar ng mga tao at aso. Sa paghahanap ng mapreskong lugar, pilit niyang kinukutkot ang maliit na butas sa lupa. Pero di siya nagtagumpay. Hanggang sa naabot niya ang isang bahay na may mga aso sa paligid. Sa takot, hindi niya alam ang gagawin kaya bigla na lang siya nag-curl na parang bola. Isa ito sa kanilang defense mechanism. Ang kalasag o armor ng pangolin ay matibay at matulis, na kahit kagat ng leon ay mahirapang tumagos. Buti na lang, nakita siya ni Rodolfo, isang residente sa Palawan. Gabis yung anak ko, nagsigaw siya, tapos nakita niya yung balintong, takot nga sila eh. Kaya ako naman, inuli ko kagad. Nagpulupot siya kagad. Nung una, umakyat siya sa bakod, tinatawlan ng aso. Nung nahuli na, ilinagay ko sa timba, nagpulupot na siya. Agad ko rin pinuntahan ang balintong. May sipon ang pangolin, kaya sinuri ko na rin ito. Konting minor wounds itong pangolin na ito. So, we're going to try to treat it. Initial health assessment ko dito sa pangolin na ito is, ito na yung totoo, no? Kanina yung mata niya parang nagluluha-luha. Akala ko may problema sa mata. Pero, way lang pala nila yun to get the dirt out of their eyes. Pag titignan mo dito, akala mo walang sugat, pero may napansin ako. Sa ilalim ng kaliskis nila may sugat. Parang natuklap yung kaliskis nila ito. Kasama ang Palawan Council for Sustainable Development
dinala na muna ang pangolin sa kanilang pasilidad. Pero bukod sa pangolin na ito, April 2024, isang pangolin ang namataan sa isang barangay sa Puerto Princesa. Mambait man siya. Makikita sa video na ito ang kakahupa lang na grass fire. Pangolin. Agad itong ni-rescue ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ng Puerto Princesa. So yan, dahan-dahan po ang kinukuha nung kasama namin yung balintong. So, hinahanda ko itong fluids natin dahil itong pangolin na ito ay nasunog daw sa grass fire. Dahil nga sobrang init dito sa Palawan, tumataas ang incidence ng grass fires. Natin ang injury niya. Wow, look at this. Yung paa niya, oh. Oh my gosh. Sunog-sunog. Amoy naamoy mo yung sunog na grass or something na nasunog. Yun ang amoy na na-absorb nitong pangolin. Nakikita natin parang merong mga first degree burns dito sa paa ng pangolin na ito. So we need to disinfect it. Mukhang wala namang damage yung eyes niya, I'm worried. Dahil malakas ang dalawang pangolin, fit for release sila. This is the thing that I've been waiting for, to witness the release of pangolins. Before we release them, we want them to be hydrated and isosoak muna natin dito para maka-absorb sila ng water. Grabe, sulit yung pag-trek dito. The moment na naamoy niya at naramdaman niya yung lupa dito sa kagubatan, agad siyang dumiretso sa katubigan dito sa river na ito. At ito na yung bagong tahanan niya. Hopefully, magparami sila. Hindi lang tayo, everybody is suffering from this immense heat. I cannot prove it, but I very much believe that they were in search of water. They go there and drink and they are going to Balon. So tubig is really what gets them near the houses. Malaki ang ginagampanang papel ng pangolin sa kagubatan. Isa sila sa nagkokontrol ng populasyon ng insekto tulad ng anay na posibleng maging peste. 2 pangolin ang naibalik sa kanilang tahanan. Pero malayo pa ang kanilang lalakbayin para maialis sila sa critically endangered list. Ngayong gabi, malaya silang maghahanap ng pagkain. Pero bukas, sa pagputok ng araw, panibagong hamon ang kailangan nilang harapin.